patuloy po 'to ng, pagsusuri natin sa nagaganap kay Tatay Digong at sa mga, kaugnay na pangyayari 'no. Eto nga po, si Tatay Digong nasa The Hague, ICC na. Meron po tayo ritong, bagamat alam ko na marami sa inyo ay nakapakinig na nito, pero paparinig pa rin natin para naman po sa mga hindi pa nakakarinig. Ito po yung bago lumapag sa The Hague, Netherlands, ang sinasakyang eroplano, private plane ni Pangulong Duterte para po harapin. Ito po ang kalagayan ngayon ni Pangulong Duterte. So ginampanan niya po ang kanyang tungkulin. Tayo rin po, gampanan din natin ang tungkulin natin. Yung mga anak niya po, ginagampanan ng tungkulin. Lahat po tayo, no, gumanap ng naaayon sa batas. Tatay Digong po. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover call. It's a long haul. It's a long flight. Okay ako. Una to rin. And I think this is something to do with the law and order. At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all the whatever happened in the past, ako na yung front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country at so be it. Ganun na. Destiny ko. Salamat. Maraming salamat din po, Tatay Digong, no? Patuloy kang magiging inspirasyon sa atin. Totoo naman 'yon, yung mga nangangantyaw po kay Tatay Digong na akala ko ba sagot mo ang lahat. Yan na po yung sagot niya lahat. Pasensya na po tayong lahat, mayroon tayong pangulo na pwede pong mamili, no? Mayroon tayong pangulo na sunod-sunuran sa dayuhan. Mayroon tayong pangulo na hindi kayang gawin ang pagiging pangulo. Alam po ninyo, matagal na pong tradisyon. Natatandaan ko yung floor contemplation issue. No? Naalala nyo siguro yan, yung mga nabuhay na. Tandang-tanda ko yan kasi meron na, ano na yan si Mrs. Estudyante pa lang kami. May dinadala na si Mrs. sa kanyang sinapupunan. Pero yan po yung mga estudyante kayo, sa kabila ng lahat ng problema, pareho kayong tas may pinoproblema kayo na alam niyo yun. Yung flight attendant ko ngayon, yan yung dala-dala ni Mrs. Hindi pa kami kasal, wala pa nakakaalam. Nabuntis si Mrs. kaming dalawa pa lang in personal note, no? On personal note. Yung pong panahon na yan, issue po ni floor contemplation. Bibitayin sa isang OFW na Singapore, bibitayin dahil sa double murder na kasalanan.
yung napatay niya di umano, yung kanyang alaga, etc. Okay. So, nagpunta kami sa Singapore Embassy para ipanalangin, humingi ng mapaglinaw. Isang Pilipino na katulad ni Flor Contemplacion. Marami pa po. Si Sara Balabagan mismo. Si Sara Balabagan po ay kung hindi ako nagkakamali, may kaso din yan na yung kanyang amo na alam na natin yung kaso ni Sara Balabagan. Pero ipinakiusap, sinuportahan ng pamahalaan para mapawalang sala. Ibig sabihin, tapos latest lang po si Biloso, Mary Jane Biloso, may kaso po ng droga. Ito pong pinagmamalaki po ng gobyernong ito na ipinakiusap nila sa gobyerno ng Indonesia, si Mary Jane Biloso, para madala dito sa Pilipinas at dito na siya litisin. Nakukuha po ninyo yung iba sa ibang panahon, ipinakikiusap ng Pangulo ng Pilipinas yung mga nahatulan na. Tandaan po ninyo yung pagkakaiba, no? Yung mga nahatulan. Okay. Nahatulan na po to. Na makulong. Nahatulan na. Convicted na. Yung iba nga, bibitayin pa. Marami po sa panahon po ni Pangulong Duterte yung nailigtas sa bitayan dahil sa pakiusap ng Pangulong Duterte. Dahil sa pakikipagkaibigan niya sa mga pinuno ng mga mayroon tayong OFW. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, yan po ang gawain ng isang gobyerno. Kasi hodang ang mamamayan niya ay convicted na sa ibang lugar. Convicted, Convicted. Ibig sabihin, dumaan na sa korte ng lugar na yun. Dumaan na sa korte ng bansa na yun. At siya po ay nahuli doon sa bansa na yun. At may krimen na naganap doon sa bansa na yun. At ibinintang sa bansa na yun. At siya ay nahatulan sa bansa na pinanggalingan. Ipinaglalaban pa rin yan ng mga nagdaang Pangulo para mapatawad, maihingi ng tawad at maiuwi sa Pilipinas o mapababa yung hatol. Kasi yun ang trabaho ng gobyerno. Hindi para tulungan na yung kanyang mamamayan ay mapahamak sa ibang lugar. Diba? Huwag niyo pong intindihin yan. Nanggugulo lang. Pakitanggal niyo na po kagad yung mga nanggugulo. Kasi alam, gusto nila magalit ako. Mawala ako sa forma. Alam na nila yan eh. Yung pagbibintangan na fake news. Sige, pakiburan nyo na po. Pwede na po yung burahin niya mga yan. Yung mga nanggugulo lang. Paburan nyo na po. Pakibural nyo lang po yung mga nanggugulo lang. Okay. Yan po ang trabaho ng gobyerno. Protektahan mo at all cost ang iyong mamamayan. Israel. May mga nabihag na mga Israelites. Ang Palestino. Meron din silang mga bihag. Yung mga Israelita. Mga bihag din nila. Anong ginawa ng kanilang pamahalaan? Isinwap. Alam niyo po ba kung ilan ang swap bilanggo ng mga Israelites versus bilanggo ng Palestina? 1 Israelite palalayain katumbas ng 10 Palestino. Pumayag.
Mas importante sa kanila, mas importante sa gobyerno ng Israel na maiuwi ang isang Israelita kapalit ng 10 Palestino. Swapping. Na shock po ako. Hanggang ngayon, hindi ko maunawaan yun. Talaga, very willing yung Israel. No? Very willing. O wag niyo na pong intindihin yun. Yung sinasabi ko lang po sa inyo, yung pagliligtas at all cost ng isang gobyerno, isang pamahalaan, mailigtas niya yung sa tingin natin lugi, di ba? 1 versus 10. Pero ginawa na Israel yan. Yung prisoner swapping na kung titignan mo sa biglang tingin, lugi. Kasi isang prisionero, papalit sa 10 prisionero. Okay. Ganun dapat nagpoprotekta. Dito po, ang kinakailangan lang po ni BBM, hindi naman po natin sinabing palayain si Duterte. Kung gusto mo talagang litisin, kung sa tingin mo BBM, may kasalanan talaga si Duterte, dito sa atin, malitis ng ating hukuman, masaksihan ng mga tao, sa batas natin. Hindi po, wala pong, mali po yung sinasabi, no? Yan ang mahirap eh. Naghuhugas kamay pa kayo. Na wala akong kinalaman dyan, hindi ako nakipagtulungan sa ICC. Sa lahat po ng hindi nakipagtulungan, alam nyo ang international press, takanta-taka sa presidente natin eh. Sabi lang nila, takanta-taka sila. Pero sa totoo lang po, syempre hindi, ang foreign press po, parang mga press dito sa atin yan eh. Mas importante sa kanya yung projection na sila ay maka-human rights. Mas importante. Pero mismo sila nagtataka. Bakit mo isosurrender nang walang kalaban-laban? Thank you very much muna rito sa mga nagpakape. Kaya dito nga ako titingin sa hindi ko makita yung masyado maliit eh pag pinalagpas po natin yan. Wala pong yung mamamayan mo na nasa bitayan na, may tungkulin ng gobyerno na gawin ang lahat para hindi mabitay. Ito po, uuwi lang si Tatay Digong, uuwi lang sa Pilipinas. Ipinadala nyo na sa ICC. Tapos mangangatwir, sasaluhin na lang ni Claire, Auntie Claire, sasaluhin na lang ng mga tao mo, nasasabihin mga kung sinong ang dami na nagsasalita ngayon. Bigla naging legal na lahat. Legal na yung lahat. Ang dami na purpose. Pag marami na tayo, yung mambubuisit lang, saglitan lang. Tapos papababa. Ayan, biglang oonte, di ba? Hindi nila alam, babalik naman kayo. Okay, balik na po tayo. Okay na po ba? Back to the ball game na. Okay. Asan na tayo nagtapos? Ayan, yun nga po, no? Protektahan mo yung mamamayan mo. Kasi pag hindi mo na po protektahan yung mamamayan mo, sino pa magtitiwala sa iyo? 'Di ba? Failed ka na as a government if you don't protect your people. Ito sa kaso po na ni Pangulong Duterte, may pagpipilian po si BBM eh, 'di ba? Pwede niyang protektahan si Pangulong Duterte or pwede niyang ipagkanulo. At ang kanya pong ginawa ay pinagkanulo niya yung ating mahal na Pangulo. Pwede niya pong daanin sa technical yan, di ba? Marlin Verso. Sa totoo lang po, yung pagbabalik, thank you very much Marlin Verso sa 50 pesos.
yung pagbabalik po dito ni Pangulong Duterte, kasi hodang merong ICC na sinasabi pa rin ni BBM hanggang sa kahuli-hulihan na yung hindi siya nakikipagtulungan sa ICC. Di ba? Yun yung problema no? Yung naghuhugas kamay ka pa rin hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi raw po siya nakikipagtulungan sa ICC. Therefore, kung hindi siya nakipagtulungan sa ICC, ang ginawa niya, nakipagtulungan sa Interpol. Lahat po ng foreign media, wala pong binabanggit na Interpol. Kaya po palusot nyo, wala po yan. Ang foreign media po, takantaka, bakit mayroon palang presidente sa mundo? Ginagawa nila halimbawa Putin, hindi nakulong kasi hindi miyembro ng ICC. Walang huhuli. Si Netanyahu ng Israel, hindi nakulong kasi hindi miyembro ng ICC. Walang nahuli. Si Duterte, hindi tayo miyembro ng ICC pero binigay ng ating gobyerno. Sinurrender ng ating gobyerno. Pwede po mamili si BBM kung poprotektahan niya si PRD o ipagkakanulo at ang pinili niya po ay ipagkanulo ang ating presidente, dating presidente. Kaya pupunta tayo rito kay Senator Bato. Natatakot ako sa iyo, Bato. Kasi yung mga pronouncement mo na susundan mo si Tatay Digong, yung mga pronouncement mo na magpapaprotekta ka kay Chis Escudero, no? Na hanggat may tiwala ka kay Chis Escudero, talaga, Senator Bato, be wise, no? Maging wais ka. Sasabihin mo kay Chis Escudero, protektahan siya habang may Senate na ang Senado ay in session, poprotektahan ka ni Senator Escudero. Pinalusob nga yan sa iyo. Hindi mo ba natatandaan kung bakit naging Senate President yan? Dahil walang magawa, hindi mapigilan yung hearing na ginawa mo ni then Senate President Subiri. Kaya pinapunta dyan si Escudero sa'yo para mapigilan yung Senate hearing mo. Natatandaan mo? Senate hearing on yung pagka-involved ni BBM. PIDEA leaks? Sa PIDEA leaks? Baka nakakalimutan mo ba to? Yan yung dahilan kung bakit naging Senate President si Quezon Escudero. Ngayon magpapaprotekta ka kay Quezon Escudero. Talaga? Ganun katiwala? Gayahin mo yung mga wais na senador. Senador Gringo Nasan at Senador Ping Lacson. Alam nila nakaaway nila yung nasaktan nila yung kasalukuyang gobyerno at that time. Alam nila na hindi sila palalagpasin ng kasalukuyang gobyerno, kaya gumawa sila ng paraan. Ang tawag, Senator Bato, palipas. Magpalipas ka muna. Matapang ka na po. Huwag mo nang i-prove na matapang ka. Mas gusto ka naming matapang na nasa labas kaysa matapang na nasa oblo. Sinabi na po ni Tatay Digong, no? Ito na yung sinasabi niya na hindi niya aatrasan, siya mananagot. Ayan, nakita niyo naman. Meron bang panghinayang sa mga ginawa niya? Nagwawala ba si Tatay Digong? Hindi. Baka yan pa maghatid. baka si Chis pa maghatid sa'yo. Gusto nyo pang ulitin. Alam nyo, ang mga pahayag nila ngayon, may mga isusunod pa daw na dadakipin.
tinukoy si Albayalde at saka to si Bato. Pag kayo, tinukoy na kayo at huwag kayong maniwala. Ako hindi ako naniniwala kasi ICC, kung sarili nyong patakaran, kung sarili nyong yung anong tawag dito? Yung sarili na ninyong paraan ng pagdakip ay hindi nyo pa susundin. Dapat yan ibalik nyo si President Duterte dito para sariling rules. Sarili nyo rules, ayaw nyong ano maasahan namin? Ayaw ninyong ipatupad. Ang linaw sa rules nyo na dito muna yan sa local court. Wala po sa konstitusyon yung mga tagapagbantay di umano ng konstitusyon. Opo, kayong pong mga AF yan tinutukoy namin. Sabi kayo na sabi, you protect constitution, di ba? Pinoprotektahan nyo yung konstitusyon. Basahin nyo po kung saan po sa konstitusyon ng Pilipinas may nakalagay na ipalilitis ang isang mamayan, wag na pong presidente na pwedeng litisin ang isang mamamayan ng isang samahan na hindi nire-recognize ng Pilipinas. Local court na ba natin yan? Hindi talaga no? Talagang isinuko na natin yung pagiging Pilipino natin. Laban kayo ng laban, sabi kayo na sabi. Pagtanggol. Ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Ipagtanggol ang Pilipinas. Mga dagat. Ipagtanggol daw yung dagat. Bakit kayo ipagtatanggol yung dagat? Para saan? Para sa mga mamamayang Pilipino. Dahil pag-aari yan. Kung yung mamamayang Pilipino na, yung dinukot at dinala sa ibang bansa, hindi po ako nagsabi na kidnapping yan. Kidnapping yan ayon kay Vice President Sara Duterte. Baka kasuhan nyo na naman si Sara Duterte dahil nasaktan na naman yung damdamin nyo. Nasaktan ba? Bawal masaktan yung damdamin ng mga yan Kasi hodang ipagkanulo nila yung dating presidente. Kasi hodang sabihin, hindi kami nakikipagtulungan sa inyo pero isosurrender namin. Isosurrender namin sa inyo yung Pangulong Duterte. Okay lang sa kanila yun. Bakit? Hindi ko alam kung bakit naging okay yun. Pero wag mo sabihin sa kanila na kinidnap nyo si Tatay Digong. Tsak yan, may panibagong kaso si Sara Duterte. Pustahan tayo. Kakasuhan na naman nila si Sara Duterte sa salang pagbibintang na sila'y nangidnap. Maramdamin niya mga yan. Putang napakamaramdamin Sila na yung nag-traitor. Sila pa yung nasaktan. Kawawa naman kami. Sinabihan kaming mga kidnapper. Okay, alam nyo po, ito po good news Yung sinasabi po natin na mananalo yung 12 natin, malapit na po sa katotohanan. Tignan nyo po ang latest. Wala na tayong tiwala rito sa mga survey na to. Pero sabihin po natin, sa Pulse Asia, ito po, ginanap tong tinanong sila February 2026. Wala pa po tong issue kay Pangulong Duterte. February 20 to 26, no? Ginanap po tong Pulse Asia Survey. Naungusan na po ni Bongo. Kandidato po ni Pangulong Duterte. Naungusan na po si Erwin Tulfo. Napakahabang panahon ni Erwin Tulfo dyan na siya yung dyan. Si Bato po, pang-apat na si Bato. At malapit na po ang mga kandidato natin. Tulad ni Marcoleta, Bundok, Bosita, Rodriguez. Hindi pala si Bosita, hindi pala ate. Ayan na po, kasunod na po. Philip Salvador. Sino pa ba itong mga to? Ay nangunguna pala ron sa mga yon. Si Salvador, Marcoleta,
Bondok, Rodriguez, Lambino, Kibuloy, Hinlo. Wala pa po itong pagdakip, pagkidnap kay Pangulong Duterte. Noong 2026, purely anong panilaw na naman pinagsabi? Sinasabi ko po to sa survey na nila. Lintik kayo. Kontra kayo ng kontra. Sinasabi ko po to, survey na nila, nananalo pa tayo. Hindi ko alam kung ano po ang gusto nyo talagang palabasin sa akin. Ayaw nyo na ba akong magsalita talaga ng mga pabor sa atin? Survey na nila, hindi na nga tayo naniniwala sa survey na nila, nananalo pa tayo. Ano po masama na naman na sinabi ko? Sobra naman kayo sa akin. Pabor na yung sinasabi ko. Partida, hindi pa po yan lumalabas tong kidnapping. Ngayon po, alam na ng mga tao. Hirap na po tong 12. Basura nyo po yan. Yan 12 po na yan po ang magiging kasangkapan nila para si BP Sara naman ang isunod nilang mapakulong. Yang pong 12 na yan na tumatakbo sa ilalim ni Marcos, yan po ang yan po ang magtutuldok para hindi na po makatakbo si BP Sara sa 2028. Matagal ko na pong sinasabi dito, kung hindi nyo po nasusubaybayan, panalo tayo sa tunay na buhay. Katunayan, lahat ng puntahan ni Duterte, ni Sara Duterte, ni Tatay Digong, pinagkakaguluhan sila. Sa tunay na buhay, matagal na tayong nanalo. Papasok po, straightan. Matagal ko na rin sinasabi na matatalo lang po yung kandidato natin pag hindi tayo nag-straight. Ngayon, ang sinasabi ko, maski sa kanilang survey na nila to. Hindi na tayo naniniwala sa survey. Nananalo pa rin tayo. Ganun po, hindi na po mapipigilan. Kung mayroon pong sakripisyo si Tatay Digong na ginawa. Sakripisyo po to para manalo yung kanyang mga kandidato. Dahil galit po ang maraming Pilipino ngayon. Galit po ang mga Pilipino sa ginawa nila kay Tatay Digong na imbis na ipagtanggol. No? O ngayon kayo mag-survey. Ngayon kayo mag-survey kung sino mananalo. Okay. Maski po yung mga kaalyado ni BBM. Marami po sa kaalyado ni BBM. Teka lang muna. Maski yung mga galit kay Duterte, ayaw ng ginawa nila kay Duterte. Dahil alam po ng mga tao na may bilyon-bilyon pong pera na pinag-uusapan. No? Supreme Court na po ang nag-expose sa kanila. Hindi na po ang mga Duterte candidates. Supreme Court na po ang nagsasabi na, eto, bakit nyo to? Transfer. Etong pera ng PhilHealth. Supreme Court na po yung naglalantad sa kanila na binadgetan na yung tulay, iniutang na sa Korea, binadgetan pa, kinuhanan pa ng pera yung PhilHealth para i-budget pa rin dyan sa tulay na hanggang ngayon hindi nasisimulan. Supreme Court na naglalantad sa mga pinaggagawa nila. Tapos ito pa ang gagawin sa mga kumukontra. Ayaw na nilang makabalik yung mga Duterte. Maganda yung sinasabi ni Tatay Digong. Yung sinabi ko, nasagot ko kayo. Gawin nyo lang yung trabaho nyo. Ito na po yun. Hindi niya inaatrasan. Akala naman ninyo, yung ICC, yung si Tatay Digong, sesermonan lang yung ng ICC. Utot nyo. Makikita na madla kung gaano kayo kakorte. Marami po naniniwala kay Tatay Digong dahil maraming naniniwala sa anti-drugs. Okay.
Yan po, nabubuko pa lang sila. February, di ba? February, kailan lang yan? Yan yung nagsimula siguro yung mga sunod-sunod na ginagawa nyo sa mga vlogger na pinatatahimik nyo. Sa mga vlogger na gusto ninyong i-check yung mga laman ng mga sinasabi namin. Samantalang limpak-limpak na salapi ang hindi nyo maipaliwanag. Focus pa rin kayo sa 125. Mananalo ang kandidato namin. Katunayan, sa pa-survey nyo na, number 1 na mga kandidato namin. Eto na, malapit na sila Marcoleta, sila Kibuloy. Pagkatapos po nitong issue na to, sa patuloy po, binibigyan nyo lang po ng alam nyo, naaawa ako sa mga kandidato ni BBM. Kasi mga sikat na tao yan eh. Kaya nga sila yung halos nanalo, di ba? Sila yung halos naroon lahat eh. Laglagi na nga tayo eh. Pero dahil sa ginagawa ni BBM, gampanan lang po natin ang trabaho natin. Pag may nanawagan ng prayer rally, legal po ang prayer rally. Sumama po tayo. Pag meron pong panahon po ng eleksyon, kinakailangan po natin ng boto. Iboto po natin yung straight 10 kandidato ang iboboto natin. Nadagdagan pa, nakahabol pa si Dr. Marites. Kaya yan, tuluyan natin yung 12 diretso sa inidoro niyan. Bakit? Kailangan po ng tulong ni Tatay Digong ngayon. Ano pong ginagawa ng 12 na yan? Dehin, bukiki sila lahat. Ibig sabihin, gusto nila lahat yan nangyayari kay Tatay Digong. So ano aasahan nyo riyan? Dating presidente, mga malalapit sa kanila yan, mga iba dyan, malalapit kay Tatay Digong. Di sila nagsasalita ngayon. Ano ang gusto nyo? Ano ang gusto ng mga yan? Gusto nila yan. Pabor sila kay Marcos. Lilitisin nyo si Tatay Digong na anti-drugs, pro-droga yung baka mga drugista pa yung mga justice dyan eh. Baka legal na tumitira yung mga justice ng ICC, hindi natin alam eh. Dapat manawagan tayo na yung mag-hair follicle test muna yung mga justice. Kasi, siyempre, kakampihan nyo talaga kung drugista rin kayo. Sabi nga, legal na legal sa the Netherlands mismo, di ba? Legal yata droga dyan eh. Tapos, kita nyo kung gaano ka-unfair. Kung legal ang droga dyan, tapos dyan lilitisin si Tatay Digong, kawawa naman. Okay, eto po ang isang hindi nakakatulong kay BBM, si Gadon. Galit na nga tayo, galit na nga yung mga Duterte. Sinabi ni Bato, sentimiento ni Bato. Kasi inuulit-ulit ni Bato yan eh, natatandaan nyo po. Naaasar nga ako kay Bato. Dati pag sinasabi niya to, na binigyan naman ako ng assurance ni Pangulong Marcos na hindi siya makikipagtulungan sa ICC, hindi niya papapasukin. Paulit-ulit si Bato diyan, paulit-ulit. Kakakausap ko lang kay BBM, kay Pangulong Marcos na binigyan tayo ng assurance na hindi makikipagtulungan. Paulit-ulit ka nangangako eh. Siyempre si Bato, masasabi niya, I feel betrayed. O ano po sabi nito ni Gadon? Bobo daw si Bato. Alam mo Gadon, nagpapasalamat kami sa iyo. Dahil sa iyo na ang laki ng tulong mo Gadon sa mga kandidato ni Duterte. Nagagalit eh. Nagagalit lalo sa mga kandidato ni Marcos ang mga tao dahil sa iyo Gadon. 'Di ba?
Betrayed. Alam kung bakit? Ito po ang sabi ni Gadon, ha. You can only be betrayed by a friend or ally. Hindi niya alam meaning ng betrayed kasi bobo siya. Nasabihan pa ng bobo. Gadon. Ano ba ibig sabihin mo ng allied? Hindi pa ba kaalyado sa iyo si Bato? Samantalang si Bato kasama nyo sa isa sa mga nag-endorso ng BBM Sara. Naklampo pa talaga tong mga Marcos, no? Matapos mong suportahan, hindi raw binitray ni Marcos hindi niya pinagtatanggol eh. Hindi niya sinasabi na wala naman sinabi sa BBM na gano'n. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Kasi alam niya na si Bato, iba yung sinabi ni BBM na hindi ko papapasukin, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC kaysa sa ginawa niya. Alam ni Gadon yan eh. Ha? O ngayon, ano sabi? Pansinin ko daw yung mga troll. Ano sabi ni Gadon? Binitray ka lang daw kung close sa'yo, kaibigan mo, o kaya kaalyado mo. Pag ba paulit-ulit na sinabi sa'yo na hindi ako makikipagtulungan sa ICC at tapos sinurrender si Tatay Digong, hindi pa rin betrayal yon sa'yo, Gadon? Oo na, Gadon, bobo na kami. Parang sinasabi ni Gadon, wala kayong magagawa. Bobo kayo eh. Tinulungan nyo si Marcos hindi naman namin kayo kaibigan. Hindi naman kayo kaibigan ni Marcos. Hindi naman kayo kaalyado. Hindi pala tayo tinuring na kaalyado ni Marcos, no? Kaya bobo tayong lahat. Yung lahat na nabudol ni Marcos, bobo raw tayo kasi nagpabudol tayo. Kawawa naman ng mga Pilipinong nabudol. Bobo pa tayo ayon kay Gadon. Kung ang turing niya kay Bato na isang